Buhay! And we are here to present and explain our shadow puppetry performance. I do. We are Dilapa. We would like to extend a warm welcome to each of you present here today. And to our latest panelists. My name is Patrick Ivan Hichua. Of course, I am Namiatina Elga Garin. And now, what is Piangkinam-ang, or what are some of the values of the lesson that can be learned from the epic story of Piangkinam-ang? Aha! Great question, Athena. In the rich tapestry of Filipino literature, one epic stands out for its timeless themes and unforgettable hero, the Lam-ang. This ancient epic poem from the Ilocos region tells the story of Lam-ang, a brave and powerful warrior who embarks on a series of adventures to avenge his father's death and win the heart of his beloved. With its unique blend of mythology, folklore, and cultural traditions, the Lam-ang offers a fascinating glimpse into the values, beliefs, and practices of the pre-colonial Philippines. This presentation will explore the significance of the Lam-ang as a cultural treasure and a reflection of the Filipino people's history, identity, and values. Thank you, Ivan. And now, let's proceed our shadow puppetry performance. Sa lambak ng Nalbuan, sa baybay ng ilog na diyan, sa La Union, ay may nakatirang mag-asawa na kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Ano ba yung umaamoy? Alin? Yung niluluto ko. Mabango ba? Don Juan, ang baho! Ha? Ano mabango? Mahal, ang bango nga oh. Don Juan, ang baho! Ilayo mo sa akin yan! Amoy panis! Mahal, alam mo, grabe ka na. Kanina ka pa. Gumising ako ng maaga para nagluto ka, tapos sasabihin ko lang na mabawat ang panis. Ay, mahal! Ano ko ba, Juan? Ganyan talaga ang mga buntis, kaya pagpasensyahan mo na. Ay, sabagay. Sige mahal, ganito na lang. Ano ba gusto mong kakainin at kukuha kita? Hilaw na sampalok, kamyan, balimbing, hinog ng bayabas, dalangkita, samahan mo na rin ng talaba, ipot sa kapagkain kabibing. Napakarami naman yan. Yun ang gusto ko eh. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, sige ako na nakakahanap. Biro lang mahal. Ikaw naman. Ito lang ang hanapin ko na gusto mo. Huwag ka na magalit. Mag-iingat ka ha, bumalik ka rin agad. Huwag ka mag-alala. Babalik ako ng itas ng buong-buong. At umalis nga si Don Juan para hanapin ang lahat ng pagkain hiniling ng kanyang asawa sa Sinamongan. Siya ay tumungo sa pinakamalapit na pamilihang bayan at doon nagtatagpuan ang lahat ng hinahanap ng kanyang asawa. Nang mabili na ni Don Juan ang lahat na kailangan niya, ay agad din siyang bumalik sa kanilang tahanan. Bit-bit ang pinabiling mga pagkain para sa kanyang asawa. Niluto na ni Mana ang mga ito at ito'y kinain ng Namongan. Sa karaan ng ilang buwan, nang malapit na magsilang ng sanggol si Namongan, nilusog ng mga tipo ang mga igurot nang nayon at pinatay maraming tauhan ni Don Juan. Bago ipanganak si Namongan na kanyang anak, ay inutusan niya si Don Juan na manguha ng mga kahoy para sa kanyang hinihiling na kapag para sa kanyang pagbubuntis. Agad na umalis si Don Juan at tumungo sa kahoyan upang manguha ng mga kahoy. Ang hindi alam ni Namongan na ito na ang huling beses na makikita niya ang mahal niyang asawa. Aray! Masakit! Nanganganak na yung ako! Manganganak ka na nga! Iyak ka ng malalim. Ibilang ako ng 3. Pagbilang ko ng 3, kiri ka ha? 1, 2, 3, kiri! Lapit na! Kaunti na lang! Kakaibang bata ang anak ng Namongan. Hindi siya natutulad sa ibang bata. Sa gulang na siyang na buwan pa lamang, ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ano kayang product may papapalas sa'yo? Sana nandito ang mo para dalawang naglalakad sa'yo. Lamak! Lamak gusto mong pangalan? Pagulira! Bakit nagarinig ko at nakita ko? Kasi salita ka? Amak na kayo! Diyos ko! Aatakihin na ako sa'yo! Nay, hindi ko malaman kung paano talaga nangyari sa pinitay. Sa tuwing tinatulungan ko si Pilong Pangayama.
ngayon dahil ayaw pa nga siya umalis pero napulis pa rin siya. Hindi na siya nakabalik mula nung pinanganak ito. Ang balita ko ay pinatay siya at pinubusan ng ulo. Nang malaman nilang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, ay sumumpa siyang ipaghiganti niya ito. At makalipas ang ilang araw, Lamang, saan ka pupunta? Mukhang bihis ka. Pupunta ko sana ako sa lugar kung saan naroon ang tribo ng mga igorot na pumatay sa ama ko. Ano ang sinabi mo? Paano kung narinig sila pupuntahan mo? Pupuntahan mo ang tribong iyon? Opo, inay. Pigilan ko lang ang binabalak mo. Ayaw ko makatulad kasama mo. Pero inay, hindi ako matatahimik hanggang hindi ako nakapaghiganti. Nawalan ka ng asawa, nawalan ako ng ama. Hindi makatarungan yun. Pero anak, parang awa mo na. Ayaw ko na pwede ko yung mawala sa akin. Kinig ka sa inay ko. Alam ko po nag-aalala kayo. Pero inay, patawarin mo ako. Kailangan kong gawin to para sa ama. Lamang! ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay umalis pa rin silang ang. Kasama niya sa pagtungo sa lokali sa mga iguron ng isang mahiwagang tanda, ang tangabanan at mahiwagang aso. Baon na rin niya ang kanyang talisman mula sa puno ng saging. Alam mo ba ang papunta doon? Oo nga! Magkalik naman tayo pa magkakataon. Kulang ka sa pananalig sa talisang na dala ko. Madali na lang sa atin na nakyabin ito tundukan at marangan sa tulong ng talisang na ito. Sigurado ka ba yan? Magtiwala na lang tayo sa kanya. Baka sila mangyar. Mamahinga muna tayo. Nakapagod ng lakbay natin. Tamang desisyon ka riyan, lamang. Yan na yata na magandang narinig ko sa iyo ngayong araw. Tama. Sige na. Matutulog mo na ako. Huwag na kayo maingay. Sumungit! Makatulog na lang din. Sa panaginipan niya, ang mga iguron na pumatay sa kanyang ama. Ang nagsisipag sa iyo habang iniikot-ikutan ang hugot na ulo ng kanyang ama. Ama! Ano ang ama ka riyan? Ako to si Aso. Ano ko? Tanda! Alam ko, panaginip lang pala. Hindi mo lang, nananaginip ka. Ginising ka namin pero hindi ka agad nagising. Ano namin? Wala nga sinising sa kanya. Para sa kalitan lang na magising. Hindi ka magising. Eddie, pasensya tandang ha. Napasarap lang tulog ko eh. Tama na, nananapatuloy sa paglalakbay. Nagpatuloy silang ang kasama ang mahiwagang tandang at aso sa paglalakbay. Hindi nagtagal ay narating nila ang pook ng mga iguron. Hindi nagkabalita. Baka natatakot na yata. Nahamon ko kayo magpaglaban sa akin. Sabihin mo lang na siguro ka lang. Kalagpasin na rin yung sinabi mo. Hindi ako nakapagbiruan sa inyo. Hindi ako napunta rito para makipagbiruan sa inyo na pumatay sa ama ko. Tama! Ha? Oo, ama. Yes. Mas mabuti na mga tatapulugan na hindi na pagkakala sinabi ng mga mo. Huwag mo bubusin namin kasi kung ayaw mo masaktan kasama niyang mga aso at hanggang mo. Bukas ko yung mga laruan. Laruan? May wala kami. Hindi bakit asutan lang lang. Tama! Wala ka na ba iba sasabihin? Tama! Wala! May waka? Mukhang naman ang pagkakala. Baka lamang yan. Pagkatapos niyang patayin ang tribo na iguron at buwan, ay agad din siyang bumalik sa nalbuan. Na noon na lamang gaan ang kanyang pagkalamdam, na noon ay ang bigat-bigat dahil sa pagmatay ng tribo na may iguron sa kanyang ama.
Palaya na kamager. Grabe yung pangamba ko. Hindi po mangyayari yun, Inay. Sa lakas ko to. Alam ko naman, pero ang itsura namin mo, anak. Oo nga, Nay, eh. Pupunta mo nga ng sa kailog. Naya lang maliligo. Sige, mag-iingat ka, ha? Nagtungo nga silang sa ilog ang burayan upang maligo at matanggal lahat ng dungis at tugo na galing sa pagkikipag-away sa tribo ng Igorot at Juan. Naligo siya sa ilog sa tulong ng mga dalaga sa tribo. Pasensya na kayo, sobrang dunis ko. Ayos lang lamang, pero saan nga ba galing ng mga to? Oo nga, lalo na mga dugo na nasa katawan mo. Yan ba? Wala. Nagkatay lang kami ng baboy sa bahay. Nagluto kasi si Inay ng paborito niyang sinigang. Kaya, napakabait mo namang anak. Sakto lang, natutunan ko rin din iyon sa kanila. Nabalitaan nilang kagandahan ni Doña Inez Canoyan. Nakalumpian, nagbihis siya ng magara at nagpasyang umakyat ng ligaw. Ina, ako muna ay alis muli. At bumayak na silang patungo sa kalulutian para maligo sa dalagang si Inez Canoyan. Kasama nilang kanyang mahiwagang aso at tandang. Patuloy silang naglakbay patungo sa tahanan nila Inez. Pagdating nila roon ay naabutan nilang madaming tao. Tao? Ang daming tao? Ano kayo meron dito? Hindi kayo malandaan? Sakto, buko na ako. Pag-akyat ng ligaw, pinunta natin dito. Hindi para makikain. Ay, nakapanda. Hindi yata nila nakapansin na nandito tayo. Sumahol ang mahiwagang aso nila Nabuhay ang bakal. Tumilaw ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bakal. Napansin silang Maupo kayo! Pasensya, nabutan ng madaming tao rin sa kaming bahay. Okay lang po iyon. Gusto ko lang malaman kung paano naman ito. Nandito po kami para sa inyong anak na si Inez. Kaakyat po sana ng ligaw ang aming kaibigan na silang Totoo ba yun? Opo, totoo po ang sinabi nila. Gusto ko sanang umakyat ng ligaw sa anak niyo. Papayag ka ba? Bang hindi na kailangan tayo ng sagot ng ating anak. Hindi namin tututulan ang kagustuhan mo dito sa anak ko. Yun ay kung makapagbibigay ka ng kayang panti. Bigay kaya, nakabantay ng kayamanan namin. Handa po kong ibigay ang lahat ng makakaya ko para lamang kay Inez. Mabuti naman yung dalawa. Bakit nalito ka sa bahay namin? Asahan mo bang nakapupunta ako rito? Nakakahiyamin sabihin pero oo, wala nang makita-kita na sa tao sa lugar nito. Hindi ka nang wala sa isipan ko. Hala, nasala na lang pala talagang kulang ito eh. Kasala na to! Talaga ba? Ganun pala eh. Hindi lang ako umaasa makausap at malapitan ka. Tama ka. Yun din siguro ang dahilan na kahit ang tawag naliligo sa akin wala akong gustuhan. Kahit isa. Buti na lang talaga ay naparito na ako. Ituloy ko ang kita ng araw na ito. Sa mga sumusunod na araw ay nagpabalik-balik silang sa bahay nila Inez upang maligaw kung ano-ano ang ginadala at ginagawa nito para lang masagot sa dalaga. Pinagdadala ng iba't ibang bulaklak mula sa ibang araw. Hinaharana, pinagigil ng sumig, pinagtatabas ng mga kahoy, at kung ano-ano pa. Si Inez at ilang ay gusto ng palagya ay manigas ng bahay. Ngayon lang bilang pagtupad sa kagalian ng mga tao dito sa kalantian. Pagkatapos ng kasalan ay kailangan umahuli ng mga isdang ararang. Ang susunod po, Maaari ka nang maghuli ng isang narang lahat. Mag-ingat ka. ang susunod po, mahal, malimang isipin pero kung may mangyari man sa akin na hindi maganda, ay ihahabilis ko sana sa iyo ang buhok mo. Ano bang sinasabi mo? Nakatapos na natin ikasalo. Alam ko, pero
Pero kasi mabuti na yung sigurado. Lamang, tigilan mo ako. Hindi nakakatuwa yung sinasabi mo. Hindi ako mangangako, pero susubukan ko ng ligtas. Nangako ka! Mahal. Ang lahat ay nagpunta ng dagat. Manonoorin silang ang na manghuli ng mga isang rano. Ang kaninang masayang Ines ay nabalot ng kalungkutan na masaksihan ng kanyang asawa na kainin ng berkahan. Mula sa sarili siyang yakap-yakap ng kanyang ina. Ang asawa ko! Ang asawa ko! Kailangan may gawin tayo para mabuhay muli sila, ma'am. Ha? Isang kanyang na wala. Inikutan ng mahiwagang aso at gandang buto nilang ang. Nilaaw ang gandang at tatahulang aso. Umalik ka lamang. Hindi ko naisip na makakabalik ako. Kala mo ay hindi na kita manghuli. Hindi ko kayanin. Nakikita ko kayanin. Ngayon ko lang, kaya ako nasaktan ng sobra na nakita kong kainin ng pasit na basahan. Kala ko talaga ay hanggang doon na lamang. Salamat sa tulong niyo, Aso at Gandang. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi nababalik ang buhay nila ang nangasarap mo. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Salamat. Salamat at lagi kayo nandyan sa tuwing may kailangan ko at nasa pangalit ng buhay ko. Malit na bagay lang yun. Kaibigan ka na rin namin, kaya hindi namin papayan na wala ka na lang ng kabasta. Oh, ayun lang ha. Wala ka sa akin. Wala ka sa lahat ng tao dito. Dapat na ito yung teacher. Pag nakikita ko kasi ang langka, ang pag-ibig ko kasi sa'yo, langka, tapusan. Don't